Magandang umaga, magandang hali at magandang gabi sa inyong lahat. Welcome to my YouTube channel, Trending Pinas TV. Sa mga baguhan pa dyan, kunting favor naman, pa-like and subscribe. Maraming salamat po. Pam Philo Lacson. Ayan. Pinanganak po siya noong June 1, 1948. Age 77 na po siya. Ano ba ang nakikita mo tarot kay Mr. Pam Philo Lacson? O Ping Lacson. Ayan. Kilala siya, no? Mas kilala siya sa Ping Lacson. Ayan. Pakita mo sa akin, B yung tarot ko. Ayan. Ay, naku, bakit ganun agad? Baliktad talaga. Alam mo, nagtataka ako, iniayos ko pa po ito na talagang pabaliktad. Alam niyo po kung bakit? May isang kasong muling magbubuhay. May isang kaso na kakaharapin ang ating si Sir Ping Lacson. Ito po ay kaso na may kinasasangkutan ng malaking halaga. Ito po ay dati ng usapin, pero mabubuksan at maaaring kahantungan po ng ating si Mr. Ping Lacson ay trial. Panibagong trial na kung hindi mapapatunayan niya ang kanyang kainusentehan ay mapupunta po sa kulungan. Ayan. Etong binasa ko pong ito na baliktad, ito po ay kaso ng isang babae. I don't know kung ano po yung pero ang laking pera po, concern, babae po. At ito ay mabubuhay ang kasong ito. Yung babae po yan ang daing pera dati, nakulong po yan, kaya nakaganyan, may hawak po siya na gano'n. Statue of parang nakulong po yung babae. Yun, doon siya madadawit. Doon siya makakalkal ulit ang kaso na yun. Hindi ko alam kung ano po. At kailangan po niyang patunayan na siya ay inosente doon. Kung hindi po, talaga pong mapupunta siya sa trial na maaaring kapag natalo ay kulungan. Sa ngayon po, nananahimik ang ang mga tao na nagiinit sa kanya. Bakit po? Kasi mayroon siyang kakaharapin. Kumbaga yung mga taong nagiinit sa kanya, di ko alam kung sino yon, may mga kalaban po siya na hindi kasama sa politika, wala sa politika. Ayan po. Nagiinit sa kanya, di ko alam kung bakit, nananahimik, pero ang pananahimik pong iyon ay mayroon silang binabalak na imbestigahan o lumapit sa isang mataas na tao. At yung lalapitang yun ay magbubulgar ng anumang sekreto, ng anomalyang nakita ng tarot. Ano ba yun? Bakit gano'n naman itong tarot ni Sir Ping Lacson? Kaya kung nasaan man po si Sir Ping Lacson at naririnig nyo po ito, ay kinakailangan nyo pong humanap o gumather ng magandang mga ebidensya. Kasi po, 3 trial ang magaganap. Di ko lang alam kung bago matapos ang taon o next year. 3 trial na mga cases. Yung isa po ay cases ng isang babae na parang na-involve at nakulong. Yun. Ayan po. Yan, ikaw to. Kasi ito po yung babae. Yan. Tapos yung isa naman ay about sa militar, sa mga parang militar, yung may mga
defense or what. Tapos yung isa, I don't know kung madadawit po siya sa ngayong problema. Naiimbestigahan din. Dahil parang madadawit siya sa pagtatakip. Hindi ko alam kung sino itong pinagtatakpan niya, pero isang babae at isang lalaki. Pinagtatakpan po niya. At maaaring yung 3 kasong yun ay magsunod-sunod. Yun po ay magiging kasong paglalabanan sa korte. Ang sabi po ng Senador Ping Lacson, nangangamba daw po siya na baka maging circus lamang Yan. ang pag-iimbestiga ng Senado sa mga anomalya, sa mga flood control projects kapag pinayagang humarap sa pagdinig ang 18 nagpakilalang dating mga marinso sundalo. O yan, ibig sabihin natin. Oh. Meron ka na kaagad judgment. Ano pa? Ito yung mga dating manong sundalo na naglahad daw po ng nalalaman umano nila kaugnay sa paghahatid ng mali-maletang pera sa iba't ibang mga personalidad. Ayon po kay Senador Lacson, hindi ka panipaniwala ang mga istorya ng mga nagpakilalang sundalo. Eh, sabi ng ombudsman, totoo yun eh. Pwede magsabunutan kayo ng ombudsman. Dahil dito, nagpasimula si Senador Lacson ng paunang pagsilip sa background ng mga ito. Ganyan din ang ginawa nyo kay Gutesa. Oh, Sa halip na yung binackground check. testimonya ang tingnan, Oh. yung background ng mga nagsasabi, ang... Oh. Di ba? Kaya daw po, ito mga kababayan, nangangamba daw po Senador Ping na baka magamit pa ang Senado bilang plataforma para sa mga istoryang hindi kapanipaniwala sa umpisa pa lamang. Sabi nga ni ombudsman, totoo yun eh. Oho. Hindi ba, Senador? Nako. Oh. Nauna na rin pong kinwestiyon ang pagbagsak umano ng 805 billion pesos na cash mula sa mga bangko, mga contractors. Bukod sa napakabigat anya na naturang halaga na ito na tinatayang aabot na po sa 805 metric tons, aabutin na niya na mahigit sa 13,000 maleta, 13,000 na maleta ang kinakailangan para dito. Aabutin din niya ng 5.5 taon ang paghahatid nito kahit pa araw-araw gawin ang delivery. Kung nagsimulaan niya ang delivery noong 2003 hanggang ngayon, 2023. Taong 2023 hanggang ngayon ay naghahatid pa rin dapat ngayon ang mga nagpakilalang sundalo. Pinoproblema mo yung delivery. Tingnan mo muna. Paliwanag mo pa. Bagay yung estimate na yun ang naglutang, ang nag-estimate si Atty. Baligod. Yun lang ang kanyang estimate, 805 billion. Hindi, pag imbestigahan mo nga, pagka nandun, ipagkwenta mo sila sa kanila. Sige nga. Paano kung mapalabas nilang nagawa nga? Di ba? Ang problema nga. Yung 805 billion na so, hindi galing sa mga sundalo yun, ha? Parang estimate lang ata yun sa kabuuan ni Atty. Baligod. May kwenta rin sa dyan eh. Yun. Yung 3 times a week na delivery, aabot din daw talaga sa presyo na yan. Pero, kung ikaw ay investigador, Jen, ganun ba ang pag-iimbestiga na, teka muna, unless, ay nahanapan mo agad ng probability, no? Tsaka unless improbability. ayaw mong mabulgar yung mga sinasabi. Una, iniisa-isa nga natin, yung sa ICC, kinumpirma ni Ombudsman, Crispin Remulla, sa bahay niya naganap, nandun si Trillanes, andun si General Torre, nandun yung 2 ICC. Oo nga. Ano doon ang hindi totoo? Kasi kung ito ay gumagawa lang ng kwento, dapat wala yun, di ba? Hindi nila masasabing nangyari nga yun. Then tsaka kung magagawang circus, ako naniniwala sa mga senador, pwede mo supply, yung gawin dito yan. Ginagawa nyo kaming di ba? Katatawanan. Katatawanan dito Unless napakahina nyo mag-imbestiga, di ba? Kasi doon, papalitaw nyo, alin ang hindi totoo, alin ang totoo. Ako naniniwala, Jen, may pinagtatakpan si Senador Lacson. Aminin na natin o hindi. Halatang halata naman po, Senador Kasi noon pa kay Gutesa, ganyan ang ginawa mo Hindi ba? Nung lumabas si Saldico, ang sabi niya, nagde-deliver siya ng ganitong kahalaga, may bluff ka kagad na hindi yan totoo Hindi ba? Nung sinabing may mga mali-maleta, binigyan mo nga ng kwento na nagdadrive ng van na... yung kwento, yung Arbor Van. Doon sa ilalim ng basement ng hotel, di ba? Hindi, yun. Baka totoo naman yun. Bakit yun? Hindi... Asa nakarugtong ng istorya no, di ba? Bakit wala? Arbor Van ang dinidig. Kasi nagpapalitan sila ng Arbor Van, di ba? Kumuha sila ng pera doon. Bilyon-bilyon. Saan nila dinala? Saan nakarating? Bakit ang kwento putol, di ba? Oo nga, no? Ibig sabihin, may pinagtakpan ka, Senador.
aminin mo man o hindi, sumarap ka man sa salamin, o kaya pagka mag-isa ka lang, siguro naiisip mo, may pinagtatakpan nga siguro ako. No? Kaya hindi ko, kaya panayang, kumbaga sa basketball ito, sino ba yung pinakamagaling mag 3 points? mag-block? Nagba-block eh. Si Kai Soto. Matangkad eh. Matangkad eh. Medyo luma kasi mga nanonood sa atin, medyo luma. Luma. Sina Abet Gidaben. Yeah, si Abet Gidaben. At saka yung si Tapal King. Si, ano pangalan nga nun? Mon Fernandez. Yan. Ganun ang ginagawa niya, di ba? Oh. Sa halip na, di ba, investigador. Ang gagawin mo dun sa testigo, hindi mo tatapalan. I-assess mo nga siya, di ba? Dapat ipasa nga sa'yo yung bola eh. Para i-shoot mo eh. Para malaman kung totoo hindi totoo. Yes. Hindi yung hindi pa nga natanong mo na ba? Nakaharap mo na ba? Bakit hindi pa nga kayo nagkikita? Ayaw mo na kagad makita, di ba? Mabigat ng labanan, ano? Oo. Alam mo, Senador, matagal na naging kinilala ka, di ba? Marangal ang pagkakilala sa'yo. Bagay ako ngayon, mataas pa rin ang pagkakilala natin kay Senador King. Respeto sa kanya. Yes. Pero bakit sa bandang huli ng iyong karir ay pinili mo pag nagsalita, halos walang bumablangka kasi alam nila yung kanyang credibility. Kaya lang, dumating ang panahon, dun sa kung kailan ka pa naman pa-retire, dapat dyan ka it's your time to shine. Bagay, diba? Tama ka. Kasi ang tao matatanda sa mga huling bahagi. Sa mga huling bahagi, hindi sa una mong ginawa. Oo. Totoo ka, totoo. Dito, halatang halata po, di ba? Sino bang hindi nakakahalata? Baka wala nagsasabi sa kanya dyan, boss, halatang halata naman tayo. Halata eh. At yung humarap 18, dati isa lang. Bilang ka mo ng binlang ka. Pumunta ka sa notaryo. Ito, 18. Siguro hindi mo kakayaning i-question ng mga notaryo nito. Kaya ayaw mo makaharap eh, no? Doon na lang tayo umuwi sa computation ng 805 billion. Medyo doon tayo naghanap na. Harapin mo muna. Natatakot ka ba sa kanila? Na matanong ka nila at matanong mo sila? Natatakot ka ba sa mga isasagot nila at sa ibubulgar pa nila kapag nandyan na sila sa'yo sa harap mo? Hindi ba, Jen? Yun na nga. Hintayin natin. Baka malay mo na, Son. Magbago din ang isip niya. O, sige nga, magpatawag ulit ng investigasyon ng Blue Ribbon Committee. Pero ang hinihintay ko kasi dapat matapos mo na yung draft report eh. Hindi, dapat nga dyan. Parang wala pa eh. Total, wala pang draft. Ipatawag niya muna ito para magkaroon ka na ng conclusion, di ba? Hindi, pero draft pa lang, hindi pa matapos. Wala atang pumipirma. Parang walang gusto pumirma ito sa draft resolution. Ito pa, bago, ha? Ito. May mga kasamahan kami sa trabaho na nasa active service ng Philippine National Police. Take note, mga babayan. Active? Oo nga pala, may mga nabanggit na i-highlight nyo. Active. Ibig sabihin nito, nasa pwesto, nandiyan sa PNP. Kasama nila na palaging sumasama sa pagde-deliver ng maleta. May mga pangalan, bakit meron na ba reaction dito ang PNP dyan? Ipinatawag na ba nila yung mga pulis na ito? Kasi maganda pa kayo kwento ng pulis, no? Yung bahagi ng kwento na binuburiki nila yung maleta. Kasi naalamatan ng mga pulis na yung dinideliver nila pera. Kaya nga. Kaya ang ginagawa daw, ayaw ko doon sa kwento na, basa ko rin eh. Sinisira daw ng pulis yung padlock. Yeah. Tapos nasira ang padlock, kinukuha daw yung ilang bundle ng pera sa loob ng maleta. Sapagkat nasira yung padlock, ang ginagawa daw ng mga pulis, bumibili ng ibang padlock para ibinabalik yung padlock na Son. Yun nga. Di ba maliliit lang daw kasi yung padlock ng maleta eh. Kinukuhanan nila, binuburiki. Kumbaga sa bigas, binuburiki nila. Mari ka sanang wag mag-imbestiga dito kung walang ginawang mga sinabing pangalan eh. Ang daming pangalan ng mga active na pulis ito. May ratang colonel pa, may major. Major, captain, master sergeant. Hindi ba? Well, hindi ba worth na maimbestigahan ito? Kahit pa sabihin, na-expect natin, pabubulaan na lang nila. Mga sabihin, hindi. At least makita natin kung habang nagsasalita sila ng hindi pa yun totoo, nangangatal yung di ba? Na para pang natatakot. Then may picture kayo eh. Hindi ba malay mo, ito, lang yan, picture lang. Pero
Hindi natin alam, baka may CCTV doon, may video sila, nung nangyari yan, di ba? Pwede rin. Oo. Baka natatakot kayo, baka isa dyan ay umamin, gaya ni Ombudsman Remulla, totoo po yan. Di ba? May pangalan, no? Sabi ni ka Norbert de la Cruz, ang tapal king po si Philip Cesar. Ayun. yan ang pangalan talaga hinihintay ko. Philip Cesar. Philip Cesar. Wala tatalo dyan. Sa bagong henerasyon, meron din eh. Kaya lang hindi ko na matandaan. Yun nga, ang bago si si Kai Soto kasi tangkad eh. 7-footer eh. O sa bagay. Di ba? Pero pagka PBA, di ba? PBA, Ito pa yung hindi pa napapansin dito, Jen, ha? Ito yung ang daming yung dapat imbestigahan dito eh. Dapat talaga may makitang no? Di, pero ako sa tingin ko, naniniwala ako magpapatawag ng investigasyon sa Senator Ping dyan. Itutuloy yan ng Blue Ribbon Committee. Kasi naghahanap ng naghahanap tayo ng kasagutan doon sa mga katanungan, di ba? Hindi po pwede yung tanong, hanggang ngayon tanong pa rin, walang kasagutan eh. Ano pa yung nakita mo dyan? Ito pang worth of investigation, Jen, ha? Yung bandang panghuli. Yung mga pananakot at panunuhol. Isa sa aming dating nakakataas sa trabaho kay Saldico, sinabihan ng isa sa naming kasamahan na pagsabihan kami na hindi namin dapat ibahagi ang kanino man ang aming nalalaman tungkol sa pag-deliver ng pera dahil pwede kaming gantihan ng mga kinauukulan. At kung kami ay makikipag-cooperate sa kanya, kailangan kaming gumawa ng isang affidavit na pinasisinungalingan ang mga sinabi ni Orly Gutesa. Bilang kapalit, bibigyan kami ng pabuya. Kami ay tumanggi. Dahil sa aming pagtanggi, may mga pananakot at pagbabanta na sa amin gamit ang tawag at text message. May mga kasamahan kami dati sa trabaho na nakumbinsi nilang gumawa ng affidavit. At ito'y ibinahagi sa amin. Nasabi rin nila na binidyohan at nilitratuhan sila habang sila ay pumipirma. Ang halimbawa ng affidavit ay nasa ibaba yan, no? Affidavit na sinasabing hindi po totoo yung sinabi ni Gutesa sa Senado, ganyan-ganyan. So inoferan pala talaga sila para i-dispute yung naging statement ni Orly Gutesa. Siguro pagka yun ang ginawa ni Gutesa, pinanindigan niya, ito yung pang-kontra. Ang problema, hindi na lumutang, hindi na bumalik si Gutesa. Nagtago na. Kaya itinago na rin ito. Hindi na rin nila tinuloy yung pagpapalabas ng affidavit. Hindi na. Pero ito ay pinapapirmahan sa kanila, Jen. Yes. Isang punto pa rin yan. Kasi kung totoong ginawa ito, edi kaso pa rin yan, di ba?